constitutional amendments. Magandang balita para sa bayan ang pagbubukas ng diskusyon ng Tsa-Tsa. Makatutulong anya ito sa ating ekonomiya. Yan ay kahit hindi kay Padilla ibinigay ang paunguna sa diskusyon. Kay Senator Sonny Angara raw ito ipahahawak. Sabi naman ni Senator Alam mo, ang ganda ng ang ganda ng, yan ang tunay na na kahanga-hanga kay Senator Robin Padilla. Makita lang natin. Alam mo, kasi para lang sa kaalaman ng iba na hindi ho naging yung nakapanood kahapon, ang pinahahawak ni Senate President Zubiri ay si Angara. Even if ang head ng komite dyan sa constitutional reform ay si Padilla. Okay? So maraming nagtatanong kung ma-offend ba si Padilla. Parang sabi kasi ng iba, minamaliit si Padilla porket hindi abogado, porket artista, minamaliit siya, parang sinampal siya ni Zubiri, di ba? Parang ganoon ang dating eh. Yun ang itsura. Okay? And yet, ang maganda yung response ni Senator Robin dito. Kasi yung response ni Senator Robin dito, instead na magalit, instead na, hindi pwede yan, ako yung dyan eh. Ako nga yung matagal nang gustong meron yan eh. Ako yung dapat dyan, ako na, dapat, it's my time. Siyempre, alam mo yung mga taong yung feeling nila umiikot ang mundo sa kanila? Ganun na ugali. Hindi pwede yan. Ako nagsimula niyan. Credit grabber kayo. Hindi siya ganun. Diba? Hindi siya ganun. At ang maganda, natuwa pa siya. Okay lang. Ang importante, masimulan. Ang importante talaga is magkaroon ng pagbabago sa especially sa economic reform, di ba? Okay lang kahit sino mamuno. Kahit ako pa dapat ang mamuno dyan dahil ako ang head ng committee, okay lang kung ibigay sa iba. Importante yung yung pagbabago. It's not the person. Sino bang isipin niyo to ha. Isipin niyo na maigi to. Eto si Padilla ang kumandidato bilang senador na ang talagang kanyang panawagan simulat sa pool ay ang pagbabago ng konstitusyon. Alam niyo ho ba na that's a suicide? Suicide po yun. Yung pupunta ka sa tao at ang sasabihin mo, gusto ko ng pagbabago ng konstitusyon kaya ako tumatakbo senador. Kasi hindi yan ang gustong marinig ng tao. Ang gustong marinig ng tao, pag ako naging senador, dadami ang asawa nyo. Ay, mali, asawa nyo. Dadami ang inyong trabaho. Magkakaroon kayo ng tagdag na sahod. Yan ang gusto marinig ng taong bayan. Hindi gusto marinig ng taong bayan na pag ako naging senador, papalitan ko ang konstitusyon. Hindi. Pero yun ang kinagandaan sa kanya. Nanalo siya, nag-number 1 siya, yun ang kanyang battle cry. At nung naupo siya, yun pa rin ang battle cry niya. Sa katunayan, sabi nga niya, pag nabago na ang konstitusyon, bababa na ako, tapos na ang trabaho ko. Nakakatuwa di ba? Tapos inaapi to ng mga quote-unquote tali-talinuhang mga tao. Tapos ngayon, this is another test of karakter. Ika nga. Bakit? Hindi sa kanya binigay. Siya ang naglaban mula nung kampanya. Binati ko siya at lahat. Naupo na siyang bilang senador. Pinagtatawanan siya kasi gusto niya Tagalog. Ayaw nung iba. Hindi yung mga ibang senador. Yung ibang mga tao kasi daw hindi masyadong, hindi daw ito parang profesional ang dating. Tapos eto na, maipapasa na, masisimula na ang pagbabago ng konstitusyon. Tapos hindi siya ang makikinabang. Hindi siya ang aangat. Diba? And yet, sige lang, okay lang. Importante mabago. Alam mo, iba yung karakter nitong mama na to, nakakagulat eh. Sa totoo lang ha, nagugulat ako sa karakter nitong maman to. Diba? Iba eh. Iba, bibihira ka makakita ng ganitong senador. Kung ibang senador yan, hindi pwede yan. Ako yun, brad eh. Tapos ibibigay mo sa iba, porket ngayon mukhang tatakbo na yung pinaglalabang ko. Diba? Hindi, ako sabi ko nga sa inyo,
hindi against po tayo doon sa PI at yung pinagtutulak na gawain itong speaker natin pagdating sa pagbabago ng konstitusyon. Pero mulat sa pool, panahon pa lang ni Pangulong Duterte, parte na ho yung opisina ni Moca na tumutulong ho pagdating sa pagbabago ng konstitusyon. In informing the people. Di ba? Nabatikos pa nga siya doon eh. Pero alam niyo talagang yan ho ay gusto namin kasi naniniwala kami, napaka-important. At tayo na lang ang bansang masasabi, iilan na lang ang bansang ayaw hindi bukas ang ekonomiya. Yung pagbibigay, yung may 60-40, tayo na lang isa sa mga bansa. Kaya nga, yung iba, ayaw nyo dyan. Okay, punta na lang kami kung saan. Vietnam, punta kami dito sa ibang bansa na mas mahihirap pa sa atin. Ngayon, mas mabilis na umaangat. Bakit? Kasi doon nagpupunta yung mga mayayamang Actually, isa nga sa provision na gusto pang mabuksan, yung edukasyon. Kasi, ang 60 ngayon, hindi pa pwede yung mga ibang universidad sa ibang bansa na magtayo dito. Bawal sa ating konstitusyon. Ngayon, yan ang gustong buksan. Kaya nga, gustong buksan yung mga Harvard na ibig sabihin, payagan ang mga foreign schools. Kaya alam nyo ba sa Singapore may ganyan na, pinapayagan na. Kaya nga, kaya di ba si Orion, yan ang isa sa mga kanyang pinaglalaban. Yan pong pag-open. Kasi nga po, na-experience, nakatira siya sa Singapore. Alam nyo, pagpapanoorin ninyo ang Singapore. Singapore was part of Malaysia before. Panoorin nyo yan. Ang hirap ng buhay nila. Nung pinanonood ko nga yung palabas nung kay Lee Kuan Yew, sabi ko, ganito kami. Itsura ng bansa namin, ganito kami noon. Pagkakamukha lang kami noon. Ngayon, ganito pa rin kami. Malala pa. Hindi, pansinin niyo yun Meron nga dyan sa may Shinjuku naman sa Japan. Yung parang sa ilalim ng tren. Meron dyan picture ng Shinjuku. Tinitingnan ko, sabi ko parang Maynila lang Totoo. Pagtining kasi black and white na, di ba? Ermita parang di ba? Chinatown to. Ito yun Pero yung yun, it was long time ago. Ngayon, pag tiningnan mo Shinjuku, pag kinumpir mo yung picture at saka yun, ang layo! Ang laki ng inasenso. Tayo, yung picture na yun, pag tiningnan mo ngayon, ganun pa rin ang itsura. Kasi nga tayo, meron tayong hindi, kami lang to. Kaya namin to. Buy Philippine product, atin lang to. Hindi tayo global mag-isip. Kaya tayo, naalala niyo yan, may kampanya pang ganyan nung ewan ko kung natatandaan nyo, yung high school ako. May kampanya pa, buy your own product, di ba? Parang, mo yung Philippine product. Okay yan Ang problema, sinarado mo na isip na, hindi, tayo lang gagawa. Sige, gawin natin to. Hindi tayo open sa foreign. Pag hindi tayo open, pag-iiwanan tayo ng ibang bansa. Isipin nyo to Kaya nga, minsan, it's really important na nagpupunta tayo ng ibang bansa Para marirealize natin, not ako, particular sa Japan, pero even Singapore, iba pang bansa, makikita mo, lalong-lalo na sa Asia, talagang napag-iwanan tayo. Sila, yung mga tren nila, ang lulupit, ang gaganda, ang aayos. Diba? Sobrang dadami, kakaiba. Sa atin, ang pinagtatalunan pa rin, yung bulok na mga jeep, wag natin tanggalin kasi kawawa ang mga Pilipino. Paano naman yung safety? Okay lang. Kasi kawawa ang mga Pilipino pag tinanggal mo yan. Wala na nga break yan Okay lang, kasi kawawa nga ang Pilipino. Anti-poor ka. Honestly, you know why? Isipin nyo mabuti, alam mo yun, laliman yung utak nyo. Bakit hindi tayo umaasenso sa transportasyon? I ask that sa mga, pansinin nyo, sa Japan, yung mga taga-Japan dito, ito lang example ko kasi mas kabisado ko to compare sa ibang bansa. Yung tren nila, hindi lang isang kumpanya ang tren nila.
Napakarami nilang train to the point na parang uod. Di ba? Pag tiningnan mo yung parang ganun-ganun na, buhol-buhol na. Pag hindi ka talaga marunong, mayayari ka doon. Pero bakit ganun? Pagandahan sila kasi iba't ibang kumpanya. Plus, subsidized by the government. Bakit kaya ng gobyerno? Less corruption. Bakit sa atin, di ba, sinasabi, bakit ba hindi tayo makapag-advance ng mga modern jeep? Kasi, because of corruption. Wala tayong pondo para sa kanila. Kung sinubsidize ng gobyerno, di ba? Kung yung ibang parts ng, alam mo yun, kami na, gobyerno na magbabayad para mag-modern tayo. Bakit hindi magawa? Walang budget. Bakit? Nandun sa tupad. Sa DSWD. Nagigets nyo? Hindi ko sinasabing tanggalin per se yung mga jeep, dapat tinutulungan. Dapat tinutulungan ng gobyerno. Hindi, ito nga ang problema. Hindi natin kaya. Hindi ho natin kaya. Bakit hindi natin papasukin ang mga foreign investors? Kaya, ang ganda nito sana. And, nakakatuwa dahil kahit papaano, merong mga hindi magagandang elemento na ginagawa. Tulad na ginagawa ng speaker. Pero meron tayong mga pag-asa pa eh. Nandiyan naman ang mga senador. Ako, nakakakita ako ng pag-asa nung napanood ko itong news na. Kasi kahit papaano, may ganito pa tayong mga senador na hindi selfish. Ang issue ay pagbabago. Whether siya ang maghatid, siya ang ma-acknowledge, siya ang mabigyan ng credit, okay lang kahit hindi siya. Importante, magkaroon ng pagbabago. Diba nakakatuwa? Sa ating ekonomiya, yan ay kahit hindi kay Padilla ibinigay ang pangunguna sa diskusyon. Kay Senator Sonny Angara raw ito ipahahawak. Sabi naman ni Senator Angara, ibang paraan ng Constituent Assembly o CONAS ang gagawin nila dahil hindi uupong magkasama ang Kamara at Senado. Sa ilalim ng CONAS, Kongreso ang siyang babalangkas ng batas. Nagbabalita mula sa Frontline. Ayan. So, hopefully, may magandang maging resulta po ito, ha?